Tumitindi ang digmaan sa gitnang silangan at hayagang idineklara ng bigmaan laban sa Ukraine na may banta ng pag-atake sa buong bansa. Sinabi ngayon ni Ibrahim Assisi, tagapangulo ng Komisyon sa Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran, na magsisimula ang Iran na maglunsad ng mga pag-atake ng misail sa Ukraine kung may pagpapatuloy nito ang pagbibigay ng tulong militar sa Israel at mga bansa sa Persian Gulf, lalo na ang pagbibigay ng drone na pangharang. Binigyang din niya ng suporta ng Kyiv sa Israel ay ginagawang lehitimong target ng Iran ang teritoryo ng Ukraine para sa mga pag-atake. Lalong naging maliwanag ang pagkukunyari ng sitwasyon dahil 4 na taon nang tinutulungan ng Iran ang Russia sa pag-atake sa Ukraine gamit ang drone at missile, at Iranian military instructor ang naglunsad ng unang Shahed drone laban sa Ukraine. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung paano nakakakuha ng bagong kaalyado ang Ukraine at nahahati na ang mundo sa dalawang panig. Sa panig na yon, kitang nagsanib ang Russia at Iran at nagtutulungan silang iligtas ang isa't isa. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link, doon namin agad ibinabalita ang bagong impormasyon. Magsisimula ang Iran na maglunsad ng missile strike sa Ukraine kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagtulong militar sa Israel, lalo na sa pagpapadala ng drone na pangharang. Inihayag ito ni Ibrahim Azizi, tagapangulo ng Komisyon sa Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran sa panayam sa Iran International. Sinabi niya ng suporta ng Kyiv sa Israel ay ginagawang lehitimong target ng Tehran ang Ukraine para sa pag-atake. Dito, nais kong banggitin nagpadala si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ng kahilingan sa Ukraine na makipag-usap kay Volodymyr Zelensky tungkol sa paglaban sa Iranian drone. Ayon sa Ynet, humiling ang Israel dahil sa karanasan ng Ukraine sa pagharang ng Iranian drones. Layunin ni Netanyahu na palakasin ang kooperasyon ng Israel at Ukraine sa isyong ito. At mahalaga rin ang embahador ng Ukraine. Kinumpirma ni Yevgeny Kornechuk, embahador ng Ukraine sa Israel, na nagpadala ng kahilingan si Netanyahu para sa negosasyon at magaganap ito sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, alam ni Netanyahu na hindi makakatulong ang mga Amerikano at kailangang makipagtrabaho sa Ukraine. Pinaigting ng Ukraine ang pakikipagtulungan sa mga bansa sa gitnang silangan, lalo na sa Persian Gulf, para labanan ang mga Iranian na drone. Noong ika-8 ng Marso, ang Pangulo ng Ukraine, sinabi ni Pangulong Zelensky na nagpadala na ang Ukraine ng mga eksperto at drone na pangharang sa Jordan para protektahan ang mga base ng Amerika. Ayon sa kanya, kabuuang 11 bansa ang opisyal na nagpadala ng kahilingan ng tulong, kabilang ang isang bansa sa gitnang silangan, pati na rin ang Estados Unidos at ilang kabisera sa Europa. Ayon sa Wall Street Journal, kabilang sa mga bansang gustong magsimula ng kooperasyong pangdepensa sa Ukraine ay ang Saudi Arabia. Noong ika-14 ng Marso, mahigit 10 bansa mula sa gitnang silangan nang lumapit sa Ukraine upang humingi ng tulong sa paglaban sa mga Iranian na drone na Shahed. Batay sa ulat, nagsimula na raw mag-supply ng drone na pangharang ang ilang kumpanyang Ukrainyano sa ibang bansa. Kasama ngayon sa listahan ang Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Samantala, matagal nang tumutulong ang Iran mismo sa Russia. Sa digmaan laban sa Ukraine, partikular na ibinigay ng Tehran sa Moscow ang libu-libong Shahed na attack drones, pati na rin ang mga teknolohiya para sa paggawa ng mga ito sa teritoryo ng Russia. Sinanay ng mga Iranian operator ang mga sundalong Ruso sa paggamit ng drone at sumali rin sa unang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nagpadala ang Iran sa Russia ng humigit kumulang 150,000 artillery shells at missile. Ang mga Iranian ay mga kaalyado. Kaalyado sila ng Russia ayon sa mga dokumento at sa aktual na mga kilos. Ngunit maaring magduda ang isang mapanuring manonood. Pakinggan ninyo, malayo ang Ukraine at Iran sa mapa at kakaunti lang ang misilang abot sa Ukraine. At malamang, mahuhuli na ang mga ito bago pa man makalapit sa bansa. Ayon, kaya naman, pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa isyong ito. Mga 2,300 kilometro ang layo sa pagitan ng Kiev at Tehran.
Direkta mula hilagang kanlurang Iran hanggang timok Ukraine ay lampas 1,000 kilometro lang. Kahit malayo, may ilang Iraniyang raketa na abot ang mga lungsod ng Ukraine. Tinatayang 2,000 kilometro o higit pa ang abot ng ilang sa mga ito. Kaya posible talagang matamaan ang Ukraine. Halimbawa, ang raketang Horamsar o ang ikaapat nitong henerasyon na Khaybar ay kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometro. Ang Sejil, isa pa itong mabigat na 2 yugtong raketa na may mahabang abot na naabot na ang 2,500 kilometro. May isa pang raketa na Shahab-3. Abot nito ay higit 1,300 kilometro pero may mga mas pinahusay na bersyon na mas malayo ang lipad. Partikular na ang Ghadar na kayang lumipad na hanggang 2,000 kilometro. Mayroon ding raketang Emad ang Iran na kayang umatake ng mga target sa layong 1,800 kilometro. Kaya naman, lahat ng mga raketang ito, madali nilang maabot ang silangang Europa, ngunit hindi dito nagtatapos ang kakayahan ng Iran sa long-range na mga raketang ito. Bukod sa long-range raketang abot 2,000 kilometro, may ilang bersyon ng drone na Shahed, Arash at Mohajer na kayang lumipad sa distansyang ito. May mahalagang punto rito. 2 ruta lang ang posibleng daanan ng mga raketang galing Iran patungong Ukraine. Isa sa mga ruta ay tiyak na kailangan tumawid sa himpapawid. Ang himpapawid ng Turkey o Azerbaijan kung saan tiyak silang pababagsakin ng mga air defense system ng NATO. Sa Turkey, una sa lahat. Ang ikalawang ruta ay pagtatangkang atakihin ang Ukraine mula sa dagat Caspian. At doon, makakatawid ang missile sa himpapawid ng Russia. Pero kailangan muling dumaan ang mga barko ng Iran sa tabi ng Azerbaijan. Narito na tayo sa pinakamalagang bahagi. Lahat ng Iranian missile na nabanggit ko ay inilulunsad mula sa lupa. Mababa ang tsansa na ilulunsad ang mga missile mula sa barko. Malabong mag-aksaya ang Iran ng missile para atakihin ang Ukraine na yon, lalo na't ginagawa na ito ng kalyadong Russia. Ngayon, unti-unti tayong lumilipat sa Russia na gustong makinabang sa digmaan sa Iran. Nang nag-usap sina Trump at Putin sa telepono ngayong linggo, iminungkahi ng diktador ng Kremlin na ilipat ang enriched uranium bilang bahagi ng kasunduan sa pagtigil ng digmaan. Mula Iran patungong Rusya, ngunit tinanggihan ito ni Trump kay Putin. Hindi ito unang beses na nag-alok si Putin ng ganitong senaryo. Iniisip niyang siya lang ang matalino at lahat ay tanga. Ang pag-angkin ng 450 kilo ng enriched uranium na 60% mula sa Iran na maaaring gawing uranium para sa armas sa loob lamang ng ilang linggo at sapat na para makagawa ng mahigit 10 nuclear bomb. Isa ito sa mga pangunahing usaping militar, pero inisip ni Putin na itong 450 kilo o opisyal na idineklarang 450 kilo ng enriched uranium ay ibibigay sa kanya at pagkatapos ay maaari niya itong palihim na ibalik sa Iran o gawing nuclear na armas. Alam mo, sabi niya, ganito na lang, kunin na lang namin ang enriched uranium na ito at tigilan nyo na ang Iran. Mahalaga ring banggitin na nag-alok din ng Rusya nung negosasyon sa nuklear ng Amerika at Iran nung Mayo ng nakaraang taon. Ito ay bago pa inatake ng US at Israel ang nuclear facility ng Iran noong Hunyo at ilang linggo bago ang kasalukuyang digmaan. Sa kabutihang palad, hindi nagpapadala si Trump sa lahat ng ito. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor. Makikita sa video description ang lahat ng link at detalye. Maraming salamat sa suporta. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Karugtong.